Hello mga kate! Welcome sa Alam Mo Ba Te? Ang podcast kung saan binabasag natin ang mga maling akala at lumalalim tayo sa kwento ng ating wika at kultura. Kung akala mo pare-pareho lang ang Tagalog, Filipino at Filipino, pag-usapan natin yan. Kung nagtataka ka kung bakit may mga salitang judgment na ngayon o paano naging cool ang Lodi at Petmalo, sagot ka namin dyan. Tamang usapan, kwentuhan, at syempre chikahan para mas lalo ma-appreciate natin ang ating sariling wika. So, ready ka na ba te? Kung oo, edi tara, simulan na natin. Magandang araw mga katropa! Ready na ba kayo? Matutunan ang isang nakakatuwang topic na madalas magulo para sa marami. I'm talking about the difference between Tagalog, Filipino, and Filipino. Alam mo ba, marami pa rin na nalilito sa mga to? Kaya today, we'll make sure na malinaw yan. Oo nga, princess. Akala ko nga, dati pare-pareho lang sila. Pero yun pala, may mga unique difference din. Kaya kailangan lang natin ng konting clarification. Kaya tara, simulan na natin. Ready ka na ba? Syempre, ready na. Unatin natin si Tagalog. Fun fact, did you know na Tagalog was actually the base language for what we call now Filipino? Kaya parang may similarity sila pero hindi sila totally the same. Oo, kaya yung Tagalog na ginagamit natin sa pelikula o telenovelas, yun yung matatawag na standard form of Tagalog. Parang imagine mo na lang na yun yung foundation ng Filipino language. Tama ka dyan. Kaya kung nagsasalita tayo ng Tagalog, mas localized siya. Ibig sabihin, may mga words na specific lang sa region na yun. Like kung wari sa Batangas o sa Quezon, di ba kakaibes lang nila? Tama ka dyan. Pati nga yung at yun na nila, parang exclusive lang talaga sa Batangas. Pero syempre, hindi lang yun yung nangyayari. May mga pang ibang bansang version, di ba? Oo, kaya dumating si Filipino Ito yung pinili natin tawag noong mga panahon ng mga Kastila at mga Amerikano. Yung word na Filipino actually refers to the people or the nationality itself. Kaya nga Filipino citizens, di ba? Oo nga, tama ka dyan. Pero yung Pilipino na yun, parang mas official pa lang. Saka noong time na yun, si Filipino yung pangalan ng ating national language. So, Filipino was the official term during the 70s. Pero hindi lang siya ganon ka-unified pa. May mga parte din ng ating bansa na may sarili ding lengguwahe. Tama ka dyan. Tapos sumating na ang panahon ng Filipino na as in modernized version ng national language natin. Yan ang tawag sa language ngayon na mas inclusive, meaning it includes words from all over the Philippines and even foreign languages. Kasi 'di ba, hindi lang Tagalog ang nandyan. Oo nga! And fun fact, kasi nga, Filipino has borrowed so many words from Spanish, English, and even Chinese. Parang naging hybrid nga siya sa iba't ibang kultura. Sana all, ganun ka-diverse, right? Super agree ako dyan. Kaya nga, Filipino is considered the national language Kasi yun ang ginagamit natin sa lahat ng lugar, schools, media, pati na rin sa gobyerno. Oh, by the way, chismis time tayo. Have you heard of how controversial the naming of Filipino language was before? Ang daming debates kung Tagalog or Filipino ang dapat tawag, pero ang Filipino na lang daw ang pinili kasi ayaw bigay ng privilege ng isang region o dialect lang. So, ganun siya ka-political, di ba? Wow, ang dami nangyari, no? But at the end of the day, Filipino became the most inclusive for everyone. Parang tayo, mga katropa, we all use Filipino now para magkaintindihan. Ayun, perfect ka dyan. So in summary, Tagalog is localized language, may sariling variation. At Filipino naman, ang old school national language, pero mas pinofocus na ito ang standard Tagalog lang. While the Filipino is the modern, inclusive version na ginagamitan ng iba't ibang words from other regions and languages. Correct ka dyan. So sana ngayon mas clear na sa inyo yan. Ang galing, di ba? Pagka-Tagalog, Pilipino at Filipino, medyo malalim yan syempre. Pero kailangan lang talaga ng konting chismis and fun facts para matutunan.
diskusyon kayo. 'Di ba? Marami pa kaming fun and informative topics na ihagis sa inyo. At ngayon naman, pag-usapan natin ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Tama, paano nga ba ito nagsimula at paano ito nagbago? Bakit ba sobrang mahalaga natin itong pag-aralan? Alam mo ba, bago pa dumating ang mga Espanyol, iba't ibang wika na ginagamit na ating mga ninuno. Halos 175 na wika at dialekto ang umiiral sa bansa. Imagine mo yun? Sobrang diverse na natin noon pa lang. Kaya nga eh. Pero nung dumating yung mga Espanyol, naging official na wika ang Espanyol. Ginamit ito sa pamamahala, edukasyon at relihiyon. Kaya maraming Pilipino noon ang natutong mag-Buenos Dias, senyor. Pero syempre, hindi ito nagtagal. Noong 1999, pagkatapos ng Rebolusyong Pilipino, dumating naman ang mga Amerikano at sinubukang gawing opisyal na language ang Ingles. At dahil dito, naging malakas ang impluwensya ng Ingles sa edukasyon at gobyerno. Pero hindi lang yan. Hindi nawawala ang ating mga katutubong wika. Kaya noong 1935, ayon ng Saligang Batas ng 1935, inaatasan ang Kongreso na bumuo ng isang bansa ng wika. At noong 1937 naman, pinili na surian ng wikang pambansa ang Tagalog bilang batayan ng ating pambansang wika. Hindi pa dyan nagtatapos. Noong 1959, opisyal na itong tinatawag na Pilipino upang ipakita na ito ang wika ng lahat ng Pilipino, hindi lang ang mga Tagalog. Fast forward naman tayo sa 1987, sa ilalim ng bagong konstitusyon, opisyal na itong tinawag na Filipino, isang buhay na wika na patuloy na umuunlad, sinasama ang iba't ibang wika at dialekto sa Pilipinas. Kaya ngayon, ang Pilipino ay hindi lang isang asignatura sa school o simpleng wika na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ito ang simbolo ng ating identidad bilang isang Pilipino. Kaya gamitin natin sana ito, no? Pag malaki at ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino. Dahil ang wika natin, wika ng ating kultura, kasaysayan at pagkakaisa. Ngayon, ginagamit natin ang Filipino bilang lingua franca. Ibig sabihin, ito ang wika na nag-uugnay sa ating lahat. Sa amang bahagi ng Pilipinas to. Kahit magkaiba tayo na nakasanayang dialekto, Filipino nagiging tulay natin para magkaintindihan tayong lahat. Tama ka dyan, kahit sa mga probinsya na may sariling wika tulad ng Ilocano, Bisaya at Kapampangan, kapag may ibang Pilipino silang nakakausap, mas madalas ay Pilipino sila nag-uusap para magkaintindihan. Tama ka dyan. At hindi lang yan. Pati sa edukasyon, batas, sining, pati na rin sa teknolohiya. Makikita natin kung paano patuloy na lumalawak at umuunlad ang ating wika. Sa edukasyon pa lang, may mga eskwelahan na ngayon na nagtuturo ng iba't ibang asignatura katulad sa Pilipino. Halimbawa noong 2019, naglabas ang Komisyon ng Wika Pilipino na panawagan na gamitin ang Filipino sa agham at matematika para mas madaling maintindihan ng mga estudyante. Oo. At alam mo ba, recently lang, may mga usapan na naman tungkol sa pagbalik ng Filipino at panitikan bilang core subject sa kolehiyo. Naalala mo, nung inalis nila ito sa curriculum ng CHED, maraming estudyante at guro ang nagprotesta kasi mahalaga ang Filipino sa ating edukasyon. Oo nga eh. At hindi lang sa akademya. Pansin mo ba na sa social media at entertainment, mas madalas na rin natin gamitan ng Filipino? Dati halos puro Ingles ang mga pelikula at kanta natin, pero ngayon ang dami ng OPM songs at Filipino films na sumisikat. Tulad na lang ng pelikulang Leonor Will Never Die at Whether the Weather is Fine na parehong umani ng international awards. Ibig sabihin, hindi lang natin pinapalakas ang ating wika, kundi kinikilala na rin ito sa buong mundo. Oo nga, pati ang musika. Grabe, ang dami ng OPM artist na nagtatagumpay gamit ng Filipino. Dati, mas sikat ang English songs. Pero ngayon, sikat na sina Ben and Ben, SB19 at Beanie sa ibang bansa. At ginagamit din nila ang ating sariling wika.
Hindi lang din sa entertainment, kundi pati sa batas at sa gobyerno na rin. Halimbawa, may panukalang batas ngayon na isinusulong para gawing mas accessible sa publiko ang mga batas at dokumento sa Pilipino. Kasi minsan nga naman nahirap intindihin ng mga legal na dokumento kung puro Ingles lang. Tama ka dyan. At dito pumapasok yung pagpapahalaga natin sa ating sariling wika at panitikan. Hindi lang ito basta ginagamit sa pang-araw-araw, kundi bahagi ito ng ating kultura. Kaya mahalagang hindi lang natin ito ginagamit, kundi pinapalakas at pinagmamalaki na rin natin ito. Kung tayo mismo ay hindi magpapahalaga sa sarili nating wika, paano natin aasahan na gagamitin ito ng susunod na henerasyon? Tama, isipin mo kung ngayon pa lang marami ng gustong palitan ang Filipino ng Ingles bilang pangunahing wika ng edukasyon at batas, paano pa kaya sa hinaharap kung hindi natin ito proprotektan, di ba? Kaya ito ang challenge natin ngayon. Paano natin mapapalakas ang paggamit ng Filipino sa iba't ibang larangan? Siguro, umpisahan natin sa sarili natin. Sa halip na laging Ingles ang gamitin sa social media o pakikipag-usap, subukan natin mas gamitin ang Filipino. At syempre, supportahan din natin ang mga panitikang Pilipino. Mga aklat, tulat, pelikulang nasa sarili nating wika. Exactly, kasi sa dulo, ang wika natin ay hindi lang sa salita. Ito ang ating kwento bilang isang bansa. At dyan nagtatapos ang isa na namang mind-blowing na episode ng Alam Mo Ba Te? Sana naman, nadagdagan ng iyong kaalaman at hindi lang basta, ay ganun pala. Yun, ang takeaways mo. Kung nagustuhan mo to, don't forget to follow and share. Paalam mo na rin sa iba te, dahil mas fun matuto ng magkakasama. Guys, kita-kits sa susunod na episode hanggang sa muli, mga kate.